Okay, good morning. Bali meron nag-PM i-discuss ko raw ng kaunti yung mga topics sa incoming December board criminology exam. So, bago ang lahat ang ating walang kamatayan ako. At greetings kay Dr. Cordero ng Philippine College of Science and Health. OBP Ora Sabado, ma'am, at kay Sir J.R. Sir Carido. Now, let us continue. Ito ay ang new topics for December 2022 board examination. Tignan ninyong maigi. Babanggitin ko yung mga pagkakapareho ng mga nauna. At yung parang redundancy. At yung ano naman yung advantage, siyempre. Number 1, we have the criminal law and jurisprudence. Dati na ito So, dati na rin yung nandito, yung criminal law, book 1 and 2. Evidence. At yung criminal procedure and practice court. Inalis na yung word na practice, naging court na lang. So, dati na ito, walang problema ron. Ito ang dinagdag na bago. Introduction to Criminal Justice System. Itong Introduction to Criminal Justice System, dapat nilagyan nila ng Introduction to Philippines Criminal Justice System. Kasi mayroong American Criminal Justice System, mayroong England, and so on and so forth. Diba? Ngayon, itong Introduction to Criminal Justice System, dati na itong bahagi ng board exam. Pasok ito sa sa LEA. On that topic. Ngayon, bakit kailangan na isama ito sa magkaroon ng specific topic sa board exam? Kasi kung mapapansin niyo itong term ni Mayor Duterte as the President of the Philippines, gamit na gamit ang knowledge sa criminal justice system, especially with the tokang operational procedures. So meron diyang mababanggit na mga technicalities na parang nalabag. Yan. At meron din mga technicalities na umuugma talaga sa criminology. And then, ito idinagdag na pangalawa. Human rights education. Alright? So, hindi nakalagay dito na human rights law. O kasi hindi pa kaya ng Criminology Academy yung human rights sa law. Medyo malalim yan. Kasi dadako sa Philippine Constitution. Ang nakalagay lang dito ay human rights education. Meaning to say, somehow educating the future law enforcement authorities of the basic human rights given by the 1987 Philippine Constitution among all suspects. So, sabi nila kapag ka daw violator, human rights. Pagka daw rights naman ng law enforcement, police, BJMP, NBI, yun naman daw ay human wrongs. So, depende sa pananaw ng tao, no? And then we go to the next. Bakit nga pala human rights education lang? Kasi, kung malalim ang pag-aaral to, kakailanganin mag-recruit ng mga bagong faculty members. Not necessarily
criminologists. So, might be lawyers or human rights practitioners. Umabanggit ko lang Diyan sa PCCR, Philippine College of Criminology, may experience sa human rights ang student affairs coordinator dyan. The head of it. Kasi dalawang position niya Pati sa Dean of Discipline, si Colonel Kibuyen. Nagkaroon ng sort of parang commotion. Ito mga Magic 5, isa sa prat sa PCR, ay natukoy na allegedly sangkot doon sa commotion. Si Colonel Kibuyen is ready for blacklisting these students. Anong nangyari? Siyempre may mga advisor yan mga kasama natin dyan sa PCR. Yung isa doon ay yumao na. Nagreklamo sila dun sa human rights sa Quezon City Circle. So siyempre dahil sidekick ako ni Colonel Kibuyen sa Student Affairs, nagpasama siya. So pagdating doon, di siyempre inalam mo yung proseso. Kailan ka dapat mag-blacklisting ng estudyante. So ang mga estudyante meron ding human rights. Hindi lang ang mga suspect. Lalo na yung mga future police. Malamang mga police na karamihan doon. Kung nandyan mo kayo, tandaan niyo yung mukha ko, nandun ako na high blood doon si Colonel Kibuyen. Hindi na nakapag-drive. Okay. So sumunod sa LEA, Law Enforcement Administration. Merong mga dati merong mga dinagdag. So we go to the Law Enforcement Organization and Administration with interagency approach. Ito, ang ibig sabihin lang ito, Law Enforcement Administration. Period. Pinahaba Nilagdagan nila ng organization. Ito, tumutukoy ito sa LEA 1 yung police organization. Pero isa yan sa dapat na i-correct Kasi pagka criminology, lagi na lang police organization ang tinetake up sa LEA 1, no? Depende kung ano yung syllabus nyo dyan. Wala nagte-take up ng jail organization, BFP organization, Bucor organization, and the like. Doon din napapasok ang mga criminology graduate. So siguro, it's about time na magkaroon din ng organizational topic para sa mga nabanggit. Isama mo na sa LTO kasi may LTO yung mga applicant tayo sa LTO kahit sa LTFRB. Kahit sa sa Bureau of Immigration. Marami. And then, may dinagdag dito na interagency approach. Kasi very usual na si police as an agency ay makikipag-coordinate kay, let's say, NBI. Si NBI naman, let's say, may pag-coordinate kay LTO. Lalo na involved sa carnapping. Ito na si LTO, may pag-coordinate halimbawa kaya, let's say, sa airport police or airport security. So, interagency approach. Importante ito. Ito maganda ito, isinama nila. No? So, ito, pinupuri natin ito. No? At dapat lang na masanay yung hindi lang sa board exam, maging sa, let's say, sa OJT ng mga criminology na nandun sila sa jail, mamaya nandun sila sa BFP and so on and so forth. Sa bagay ginagawa naman yan. Kaya lang, more on attendance lang yung nangyayari kasi. Walang masyadong pagkatuto. And then next we go to the comparative policing. Dati na ito no? Ang dati ang tawag dito, comparative police system. Dati wala yun Tapos dinagdag, comparative police system. Tapos inalis. Tapos ibinalik ito na. Comparative models
in policing. So, ikinukumpara, we are trying to compare the policing system in the Philippines to policing system of South Korea, Japan, Hong Kong, and other country in European areas, or even in Russia or in American land. Meron talagang mga pagkakaiba. Sa Hong Kong, meron sila doon na active doon ng detective management. In the Philippines, usual investigator na yung tawag dito sa atin. So, andyan si Homes Investigator, andyan pa yung si Murder Investigator, pero tawag lang sa kanya is Police Investigator. Ang alam ko sa WPD, they maintain the detective terms. No? And then we go to law enforcement operation planning with crime mapping. So, law enforcement operation, ito yung dati tinatawag na police operational planning. Diyan kasama yung raids. At siyempre, yung mga sort of procedures na ginagawa bago mag-conduct ng raid at yung after operation procedure. Ngayon, ang tawag nila dito for purposes of board examination is law enforcement operation planning with crime mapping. Ano ba itong crime mapping? At bakit ito importante? Itong crime mapping, for example, sa isang lugar ng area pa, no? Or with area of responsibility. Alam ba, may mga nakawan ng bike, may mga nakawan ng damit, may mga nakawan ng ganito ganyan, mayroong mga rape, mayroong mga murder or akatbahay incident. So doon natutukoy kung saan dapat magkaroon ng visible patrol. Dito maraming rape na nangyayari sa lugar na to. So madalas na magpapadaan dyan ng patrol, no? Mobile patrol po available sa motorcycle. Hindi na masyado available ang tinatawag dati na man on beat or yung foot patrol, especially in the provinces. Paano ka naman magpatrol sa probinsya? Kabila ang puno, madilim. Di ba? Mag-flashlight ka naman, maambos ka na NPA doon. No, so, usually, by patrol car. Yung helicopter patrol, usually, hindi masyadong nagagamit yan dahil malang gasolina ng helicopter kahit wala pang pandemic. Pangalawa, kulang ang piloto na PNP mismo. Meron nang naitatag na regiment, airborne regiment na pulis, kaya lang hindi sila active sa tinatawag na helicopter patrol. No? So siguro tanungin nyo sila kung ano yung purpose kung bakit sila nag-create ng ganyan. For search and rescue. Meron na AFP. So dapat i-divulge nila yan sa more on planning operation. Halimbawa, from Quezon to Bicol, imbis na motor vehicle, by helicopter. So drop off lang ng drop off. O doon na magagamit yung training ng rappelling. Wala pang operation dito sa Pilipinas ginamit ang rappelling. Sa totoo lang. And it is a waste of budget. So, yun ang importansya ng crime mapping. The police can determine the areas where a particular incident are occurring. So, malaking tulong din yun. At maganda na isama nila sa board exam. Ibig sabihin may focus doon yung nag-aaral ng criminology. At ito yung bagong dinagdag. Introduction to Industrial Security Concept. Actually, dati na itong kasama sa board exam, sa LEA rin. Kaya lang,
dito binigyan nila ng parang ano yun, ang pinpoint, no? Pinpoint na focus. Nilagay talaga, Introduction to Industrial Security Concept. Introduction lang. Dapat inalis na introduction kasi sa criminology, isang SEM ang pag-aaral ng industrial security. Sa sosya, isang linggo. Sa atin, months. So, anyway, wala namang epekto yon sa value ng mismong subject. And then, we have here CFLM, the leadership decision making management. So, may tinatawag na leadership decision and management. Actually, kung ikaw ay matagal na nagtuturo ng criminology, kagaya ko, more than 2 decades, ito ay bahagi na sa police patrol plans and operation. O kasi doon sa patrol plans and operation, meron tinatawag na patrol supervisor. Ginagawa niya ito. Itong leadership decision making. Ginagawa niya ito, nandun nga leadership principle na pang PNP. Hindi nila napuno na nag-i-exist na ito eh. Inilagay nila. So, patunay na ang gumawa nito, medyo hindi rin talaga mas nagturo ng todo sa criminology. Kasi inilagay pa eh. Ibig sabihin, hindi nila alam na ito ay nag-i-exist na. Siyempre, kahit ba PhD ka eh, nakuha mo yung PhD mo, graduate ka lang eh, pero yung learnings nito, hindi mo alam. Kaya isinama nila. Anyway, makakabuti naman ito. Next. Yung tinatawag na formation, character formation. And patriotism. CFLM 2. Kailangan ito sa government service. Either PNP, BFP, BJMP, PIDEA, Bucor, LTO, and so on and so forth. Bakit kailangan ng character formation? Para maging magalang ka sa lahat ng uri ng tao. Lasing, nakapag-aral, hindi nakapag-aral, tambay, estudyante, at iba pa. So, kailangan meron kang sufficient attitude na makisalamuha sa bawat isa. So, yan ang tinatawag na character formation. Dapat ito sa mga criminology talaga. Kasi may mga baril lang mga yan eh. Isipin mo na kung wala silang character formation, o may sumigaw sa kanila, di binarin nila agad. So, ang tawag dyan, discipline. Extreme discipline. Because when you become a policeman, hawak mo ang buhay ng tao. Isang kalabit mo lang, dead yan. So, anong sabi ng mga nakaraang superior ko sa ibang agency? Pasensya. Pag yun ng pasensya mo, dagdagan mo pa ulit. Dahil isang kalabit mo lang, patay yung tao. And it is very good that it is included here in character formation and patriotism. Ano naman yung patriotism? Wala dapat police o BJMP and so on so forth na kakampi sa mga NPA. Kapag nakita nyo sa inyong bayan na si police sumasaludo sa NPA, wala yung patriotism or kulang yung training niya sa RTC. Ngayon meron na, ginamot na ng criminology. Meron ng patriotism. Thank you sa mga gumawa nito. So, yung mga gumawa nito, may background sa police military, civil military operation.
So, I salute you for that. Pagka maganda naman, I salute. Pagka hindi maganda, sinasabi ko hindi. So, ito kailangan talaga ng mga estudyante natin. Patriotism. Love of God, country, and flag. Without flag, we have no freedom. Without country, we are non-existing. And without God, para saan pa tayo buhay? Di ba? Next, sinulat ko kasi kaya yung forensic science. Ang dating tawag dito, criminalistic. Hindi na dapat binago yun eh. Kasi ito forensic science. Baka akalain ng iba ng mga, yung course na forensic science, baka akalain na ba ito yung board nila? Hindi ah. Parang, siguro parang nililinya na rin ang gumawa nito. Baka magkaroon na rin sila ng board exam. Pero sa ngayon, yung forensic science course at yung industrial security course, walang mga board exam yan. So, pinahirapan nyo yung mga mag-enroll dyan. Anong kailangan nila? Civil service, examination, professional examination. Ang daming math doon. Ang mga criminology, forensic science, medyo mahina sa math yan. So, ang bagsak niyan, security guard. Oh, hindi ah. Marami security guard ang successful. Okay? Anyway, ito forensic science na dating criminalistic. Ito yung kanilang mga, dati na eh. Fingerprint, photography, chemistry, toxology, ballistics, QD. Isisay natin. Forensic fingerprint. Ito, lumalabas talaga ito. Paborito ito eh. Usually, mga terminologies dyan. No, at saka yung mga names of persons. Ito naman si photography. Ito naman, medyo mas technical ang mga terms nito kumpara sa fingerprint kasi hindi masyadong nituturo ang photography. Dahil yung nituturo ng photography, tanga bobo rin eh. Bakit? Hindi nag-train. Basta registered criminology, pasado ng board, turo ka na photography kasi inaayawan to eh. Ito yung subject ng photography, inaayawan to. Sa ngayon, shortcut na, gumagamit na ng cellphone. Pero pag ako nagturo nito, talagang gumagamit ng chemicals at nagpo-produce kami ng picture sa lab. Yan ginagawa namin na actual yan sa PCHS Recto. Actual. Ginagamit din namin yung cellphone cameras, pero bandang final period na, final examination period. And then, kung gusto nyo mag-train sa mga forensic studies na ito, you can PM me, I will train you. Pero actual, ayoko ng online. Wala kang matutunan sa online. And then, chemistry and toxicology. Ito ang problema sa chemistry. Maraming eskwelahan nagtayo ng criminology school or a criminology department. Ang problema ito, walang sufficient background kahit yung mismong may-ari o yung mismong overall din sa chemistry ng criminology. Kaya ang nangyayari, general chemistry. Hindi po ganun ang chemistry ng criminology. Ang chemistry ng criminology, yung introduction, patungkol agad sa krimen yun. Yung saliva niya, yung DNA niya, and so on and so forth. Yung, ano ba, nire-rape ako. So, dahil nagpupimiglas ako, nadakma ko yung t-shirt nung rapist. So, naipit sa kamay ko. So, ang tawag doon, fiber examination yon. Bahagi yun ng chemistry. Kaya lang, hindi na ituturo sa iba't ibang eskwelahan. Dahil hindi nila alam na iba ang chemistry ng criminology sa chemistry ng ibang course or courses. Hindi naman yung kasalanan ng estudyante. Kasi ilan na first year eh, walang alam eh. Diba? Kaya makapasa naman ng board, nakasin sa crime lab, saka palang ulit na natututo. Diba criminology, ba't hindi mo alam yan? Kasi yung pinanggalingan niya eskwelahan, hindi alam ito. O sa mga may eskwelahan, sa mga overall din dyan, at sa mga din na kung saan lang kayo galing, no? Sa bahay nyo, siyempre.
Iba po ang chemistry ng criminology. Ngayon, after ng chemistry 1, merong chemistry 2, chem 2. Yun po ay patungkol sa toxicology. Toxic, ibig sabihin, may tinatawag natin na mga hazardous chemicals na let's say mga lason. Halimbawa, there is a certain case, yung asawang lalaki ay ng babae. Ngayon, yung misis matunog. Sabi niya, Mister, saan ka galing kanina? Galing ako sa work. Ang hindi niya alam, sinundan siya ng misis niya. Ito mga actual cases ito ha. Ang ginawa ni misis, ipinagluto niya yung mister niya. Sabi ng mister niya, birthday mo ba? At bigla kang nagluto. Sige lang, kain ka lang dyan. So, hindi pa nakakatayo yung mister dun sa lamesa. Bumubula na yung bibig. Ito ngayon ang nangyari. Dineclare ng misis doon sa hospital na atake sa puso. Siyempre yung doktor magtanong, maniniwala yung sa asawang babae. Di ba? So doon nakakalusot. Pero kung matunog naman yung mga relatives, mga kapatid ng lalaki, ito ang una niyong titingnan. Ano bang nangyari sa kapatid ko? Tanungin mo sa mga pamangkin mo. Bumubula po bibig ni Papa magsuspetsa ka na agad. Nilason yun. So, arsenic or anything. So, yan. Ipaparequest mo yan sa postmortem examination. So, doon lalabas yun. Ang PMP at ang NBI ay may sapat na capability to determine kung nilason ang biktima o hindi. Alright? So, toxicology yon. Ito po ay chemistry ng criminology. Hindi po dapat ina-apply dito yung chemistry na regular sa ibang course. Kasi may iba Ito po ay criminology patungkol sa mga investigation. Hindi po ito chemistry para gumawa ng gamot. Next. The question document. Itong question document, may namatay ngayon, no? May naiwang suicide note. Be-verify ngayon yung pirma, be-verify ngayon yung handwriting, kung handwriting niya ngayon. Ang tawag doon, question document examination. Sulat ba talaga ito ng biktima? Pirma ba talaga ito ng biktima? Yan. Sa PCR, meron silang dati sa amin, meron tinatawag na UD course 2 years. Doon, talagang focus sa pag-aaral ng question document. Pag graduate ka na ng 2 years, qualified ka na sa 4 years. Pero, credit na yung ibang subject. Yan ang dapat na ibalik sa criminology. Itong QD 2-year course at yung ballistician, ballistic 2-year course, yan ang dapat na ibalik. And then we go to lie detection technique, use of polygraph machine. Ang expert dito yung TBSI, yung kay Dr. Chris Nulid. Sila ang talagang non-expert dito. At ako hindi marunong nito kasi ito marunong na yung binabasa yung mga written, no? So, hindi ako nag-train sa polygraph. Itong nag-iisang tong hindi, wala akong proper training. Pero the rest, meron ako ballistic, photography, fingerprint, and so on and so forth. Kaya hats off sa TBSI. And then, yung last, yung ballistic. So, yung ballistic, ito, kasama ito sa namin firearm instructor course for criminology. Kung saan bullet from crime scene, let's say yung target range, at yung bullet and shells kung may makuha ka doon, at saka bullet and shell dun sa bullet recovery box na posing as crime lab. So pinagmamatch namin yan. So
may magandang resulta. Magmamatch talaga eh. Yung shell na nakuha mo dun sa crime scene, target range, at yung shell na nakuha mo dun sa bullet recovery box, magmamatch talaga, lalo not fired from same and one firearms. Ginawa namin to sa Criminology Firearm Instructor Course and Criminology Range Safety Management Officer Course. From Bush Shooting Tutorial Services. And then we go to Criminal Detection and Investigation. Dati ang tawag dito, Crime Detection. Ano ang tama? Crime Detection o Criminal Detection? Ang tama po ay yung dati. Crime Detection. We are detecting crime before and after its occurrence. Tama, mali? Pagka crime detection, before the crime transpired. Pagka naman nag-occur na yung krimen, ang tawag na dun is criminal detection na. Kasi hanapin mo na kung sino yung may gawa eh. So dito nilagay nila na Criminal Detection and Investigation. Alright? Dapat nilagay na Criminal Investigation kasi yung detection, pasok yun sa investigation. Subtopic lang yan eh. Ang gumawa nito malamang hindi pulis. O hindi talaga investigator. Anyway, wala namang mababago dun sa substance. And then ito yung mga topic, no? Fundamentals of Criminal Investigation and Intelligence. Alright, 2021, as being invited by Dean Sarmiento, Pamantasan ng Lungsod ng Marikina, kasi medyo kulang sila ng faculty member that time. O umuha ako kasi PLMAR yan, government school yan. Ito ina-assign sa akin itong subject na to eh. Alam po ninyo, may mali dito. Pinagsama dito yung dalawang major subject. Fundamental of Criminal Investigation at Intelligence. Meron pang mga eskwelahan na trimester eh. Merong eskwelahan na regular 2 sem. Pag regular 2 sem, halos sakto lang yung buwan para sa subject na intelligence at subject na Fundamental of Criminal Investigation. Kapag trimester, tapos pinagsama po yung dalawang subject, medyo hindi sapat yung weeks or months at pinagsama mo yung dalawang major subject. Talo doon ng estudyante. Kaya lang, walang magawa naman ng mga eskwelahan kasi ito ay provision ng Commission on Higher Education. Ito namang CHED, nung tinatag to 1994, kumuha lang to ng data sa PCCR. After several years, mas magaling na sa PCCR. Mantakan mo pagsamahin yung dalawang major subject. Attention CHED, baaring paghiwalayin ninyo ulit ito. Major subject to pareho, Fundamental Criminal Investigation. Separate subject yan sa intelligence. Iba po ang ginagamit intelligence sa criminal investigation. Iba naman yung mismong intelligence. Diba? So you must cure this. Kasi pag graduate ang criminology, pumasa ng board, papasok sa pulis, o ipipil niya yun na surveillance. At tawag pala sa akin, criminal investigator. Hindi, no? Surveillance officer ka lang. Iba pa yung investigator. So, kulang ng capability si incoming policeman. Kaya sana ito ma-cure. Attention CHED, pag-iwalay nyo ito. Next, the Specialized Crime Investigation with Legal Medicine. Isa pa ito. Dati ang tawag dito, Special Crime Investigation. Ano ang pagkakaiba ng Fundamental of Criminal Investigation sa Special Crime Investigation? Ito yon. Yung Fundamental of Criminal Investigation, nandyan yung mga principles.
no? Identity of criminal, sino ang criminal, location ng criminal, saan siya nagtago, at evidence sufficient to convict him or her in the court. Yun, mga principle yun. Andun din yung surveillance, andun yung tailing, shadowing. Andun lahat yun. Andun din yung how to interview, how to interrogate. Andun lahat yun. Casing sa intelligence. Yung special crime investigation naman, ito. Halimbawa, sa fundamental of criminal investigation, pinag-aaralan yung homicide, murder, parricide, and so on and so forth. Pati yung mga requisite niyan. Parang nag-review ko ng book 2, criminal law book 2. Sa specialized crime investigation naman, talagang special. Kasi pag-aralan dito ng estudyante, kidnapping, swindling, estafa, and others, including carnapping. So dito, talagang maaari pa nga mag-case study ang estudyante. Talagang special. Nandito rin yung mga 3 bridges of investigation. Don't move the body, don't burn the body. Alright? Pero may limitation yun eh. Pagka ang sitwasyon mayroong patay na tao dyan, at yan ay sa krimen, don't move the body unless the investigator or the SOCO told you to do so. Pero kung yan eh, naghihingalo pa, dali mo agad yan sa ospital. O kaya naman eh, natumba dahil mayroon siyang natural na sakit. Sabi sa criminology, wag daw natin i-move yan. Baka mapagbintangan pa tayo. Mali. Yun po ay ginagamit lang sa crime. Pero pagka mga natural cause of death or inatake lang sa puso, wala namang gumagalaw sa kanya, i-move nyo yung body, dali nyo sa ospital. Ito ang hindi nababanggit sa investigation. Namamali ng konsepto ang mga criminology student. Next, yung legal medicine. Dati ang tawag dito, forensic medicine. Naging legal medicine. Ito pong legal medicine, ito po ay separate subject din. Ano naman ang nasa legal medicine? Dito naman pinag-aaralan yung mga cadaver. Sa Tagalog, bangkay ng tao. Yung mga muscle spasm, and so on and so forth. Dito pinag-aaralan ng criminology student sa pamamagitan ng doktor, MD. Medical doctor, hindi PhD na doktor, medical doctor, MD. Sasabihin niya ng doktor, class, tansyahin ninyo kung ilang oras nang namatay yan. Titignan niyo ng mga estudyante yung rigor mortis, yung pagbaluktot ng mga daliri niya, tapos yung panglalamig o warm pa yung body. So doon, madidetermine kung kamamatay lang, baka nandiyan pa yung suspect. O matagal lang namatayan, inatake ba yan sa puso? Titignan yung kung mayroong mga stab wounds. Titignan kung mayroong pako sa ulo. Kasi wala makita ng blood eh. O kapayan mo yung ulo, baka may pako doon. You see? So, bahagi iyon ng legal medicine. Bakit? Kasi sa legal medicine, dito dinidetermine ni criminal investigator or ni detective kung ano yung proximate cause of death. Kapag ka criminal nature, magreklamo si family, sampa ng kaso. Pero pag na-determine na, hindi po, na-stroke lang po talaga yan. Tapos bumagsak ang ulo, kaya nagkalamat yung bungo. Wala pong foul play. Yun. So, i-determine pa rin ni detective or ni investigator kung fabricated yung statement or hindi. So, mahalaga itong legal medicine bilang isang separate subject. Pinagsama, paano na kung trimester yun? Wala na, mabilis ang aral yun. Natatalo dyan ang mga estudyante. Sabihin mo na pumasa ng board exam yung mga yan, pero wala silang deep knowledge. Saan nila pag-aralan niya? Pag-pulsa sila, wala silang time. Araw-araw ang pasok nila. So, makonsensya naman sana ang ilan dyan
attention kid. Ibalik nyo sa regular subject regular separate subject, itong legal medicine. Hindi po tayo nakakatulong sa future police officer ng Pilipinas. Matatanda na tayo, yung mga apo natin. Sila ang makaka-experience ng knowledge ng mga pulis ngayon na nag-aaral ng criminology. Gusto nyo ba pag mag-responde ang mga yon, walang alam? You see? Meron namang credit. Meron nga credit, kaya lang, ang mga umatin dyan ay ilang peraso lang. Hindi ba mas maganda halos lahat ng magiging pulis alam na ito? Mula pa sa BS degree nila. So, yun lang ating point of issue. Itong mga dapat na separate subject for the benefits of future Filipinos. Not today. Magre-retire din kayo eh. Baka mamaya kayo maging biktima ng krimen. Next. A specialized crime investigation with interrogation and interview. Kita mo? Inihiwalay yung interview and interrogation pa. Kasama, ito ay bahagi na ito ng criminal investigation. Paano ang paraan ng interview? Paano ang paraan ng interrogation? Ano ang pagkakaiba niyan? Yung interview, plain questioning of a suspect, possible suspect. Yung interrogation, that's the rigid questioning of a possible suspect. Bahagi nito ng criminal investigation. Pero binigyan ng focus sa board exam. Okay naman yon. Next. Traffic management and investigation with, what's this? Traffic management and accident investigation. Ito po ay isang subject talaga ito. Traffic management and accident investigation deals with the proper approach of a police traffic law enforcer enforcing traffic laws, rules, and regulation. Sir, paano yung mga nakikita natin dyan ng mga city traffic enforcer, municipal traffic law enforcer? Ang tawag sa kanila ay sila yung tinatawag natin na deputized traffic law enforcers only. Deputized. So, meron tayong tinatawag na non-police traffic law enforcer. So, meron police traffic law enforcer, meron din naman tayong mga deputized traffic law enforcer. Now, who deputize them? By virtue of the enabling law of Land Transportation Office. Tapos, binigyan din pa yan ng mga local, municipal, or city ordinance creating such office. The problem is, karamihan ng mga traffic law enforcer, civilian traffic law enforcer, we have the police traffic law enforcer and civilian traffic law enforcer. The problem with the latter is that recruit na lang ng recruit. Pero ni-semi na sa traffic management and action investigation, wala. And then pati yung pagtamang approach sa mga road user. Pag sinabi natin na road user, yung mga driver ng motor vehicle at yung mga pedestrian. Napakarami na nakikita natin sa video. Kahit tingnan nyo lang sa city municipalities ninyo. Mga tanga at bobo yung ilang traffic law enforcer. Kala nila pulis sila. Hindi. Kayo po ay nanatiling civilian. Traffic law enforcer, deputies nga lang kayo eh. Diba? So I suggest sa mga mayor, no? Sa buong Pilipinas, i-seminar po natin ang mga civilian traffic law enforcer natin. Hindi yung hiring lang ng hiring. Tapos ikakalit nyo sa kalsada. Doon mambabraso. Mag-apprehend ng alleged traffic violator, bubuhatin pa yung motor. That is too much. Mali. Yung Quezon City, meron silang training para dyan. Yung Miguayan City ay humingi ng tulong sa Quezon City Traffic Division para i-train yung mga first batch nila. Hindi na naulit.
Lalo na't marami na rin mga bagong hire. Kaya, who suffer? The ordinary citizen or the ordinary road user? Alright? Ito po ay para sa buong Pilipinas, ha? Let us train your traffic law enforcer sa tamang approach sa tao at kung ano yung mga dapat niyang malaman. For training, pwede nyo akong i-text 0922-284-5738 package. Ako po ang pinakamurang magbibigay ng seminar awareness sa mga traffic law enforcer in the entire Philippines. Pinakamura. Yung presyo, pag text mo. Next. Meron ditong nakalagay na fire protection and arson investigation. Itong fire protection, parang dinikit nila sa security. No, yung mga fire protection system. Ito namang arson investigation, dinikit naman nila sa investigation site. Pero ang talagang topic subject nito ay arson investigation. Sa criminology, limited lang ang tinuturo sa arson investigation. Ano yun? Nasunog yung building, sinadya mo. Nasunog yung bahay, sinadya mo. For insurance purposes or to cover a body of crime, the corpus delicti, arson. Hanggang dun lang. Hanggang dun lang. Pero sa turo ni former Fire Colonel Penimore Hodian, meron pa tinatawag na mga sumusunod. Yung OB ban ng ABS-CBN, sinunog. Sabi nila, damage to property. No. That is arson. Ano uri ng arson investigation? Vehicle arson investigation. Yung super ferry na nasunog dahil may sumabog na bomba. Sabi nila, damage to property rin. Hindi. Yung po ay ship arson investigation. Yan po ay hindi na ituturo sa criminology. Ngayon, alam na ninyo. Alright, so hindi lang basta may nasunog na bahay, may nasunog na building to cover fire, or to cover crime, or to collect from insurance. Yun lang ang arson investigation. Hindi. Meron pa tayong ship investigation, ship arson investigation. Meron din tayong vehicle arson investigation. So, maraming paraan para malaman natin kung sinadya yung sunog. Hindi ko nababanggitin dito para kung sino man interesado ay mag-enroll kayo sa College of Criminology. Ano-ano yung mga sign na sinadya yung apoy? Yeah. So, matutunan mo yan sa criminology. Mag-enroll ka. Next. We go to, what is this? Vice and Drug Education with Control. Dati na ito, ang tawag dito, Drug Education, period. And nilagyan pa nila ng vice and so on and so forth. Itong vice, mga bisyo ito. Bahagi na ito ng police patrol subject dati. Inalis nila. Ngayon ibinalik. So ano ba itong mga vice? Ito yung mga illegal gambling. Mga illegal na topada, illegal na pasabong, illegal na tayan sa wedding. Yan. So, bakit ito kasama sa criminology? Kasi, kapag lulong ka na sa sugal, kulang na ang pera mo, magnanakaw ka na ngayon. O, that is crime. Kapag lulong ka na sa sabong, o yung uso ngayon na isabong, pati yung employer mo, sasaksakin mo para lang meron ka makong pambayad sa utang mo sa isabong. That is crime. Kaya kasama ito sa criminology. Inulan muna tayo ng aking energy. Coke. My favorite since year 2000 when delivering lengthy lecture. Next. Drug education. Ito ng mga drug education, patungkol to sa awareness and proper knowledge in prohibited drugs. Marijuana, shabu,
and among others. Maraming paraan para matansya natin kung nagsasabu, nagmamariwana ang sino mang individual. Hindi natin babanggitin dahil para maging interesado sila, mag-enroll sila sa criminology. Maraming mga palatandaan na malalaman mo agad kung isang tao ay nagtitik ng shabu, marijuana, and so on and so forth. Siyempre alam natin yon, hindi natin yung isi-share. Next, we go to control, no? Control of vice and control of proliferation of drugs. Ito panahon ni Mayor Duterte. Hindi lang control, hindi lang prevention. Kill. Death to majority of drug addicts. Nakabuti naman yun kasi nabawas talaga yung mga addicts sa kalsada. Nabawasan yung mga rapists kasi yung mga yan, kapag languno sa sabu o marijuana, kung hindi yan pumatay, nangre-rape yan, o kaya nagnanakaw, 3 lang yon. Pag lango ka sa sabu o droga o marijuana, 3 lang ang gagawin mo. Pumatay, mang-rape, o magnakaw. Kaya yan included sa criminology kasi they are all crimes. Alright? So, ako, pag tinignan ko yung tao, alam ko kung ito ay nagda-drugs o hindi. 2 dekada ako sa criminology. Kaya minsan, pagka may dumadaan sa harapan ko, hindi ko na tinitignan siyempre, ina-obserbahan ko sa malayo. Pero pagka malapit na, hindi ko na tinitignan. Most likely, alam ko na kung ano yung meron. Next. Tambucho, bawal yan sana mabunggo. Next, we go to another topic ng board, Introduction to Cybercrime and Environmental Law. So, maganda ito nakalagay, introduction. Kasi ang criminology, hindi pa masyadong adapt sa cybercrime law and so on and so forth. Nandiyan yung mga cyberbullying and so on, mga cyber threat, e-libel, yan. Sa katunayan, yung mga department sa NBI o sa police na cybercrime, mga bago lang. Panay-recruit pa nga nila ng mga graduate ng IT. IT students, no? Hindi criminology nire-recruit nila. Mga IT expert. Yung mga nag-aral ng IT. Kasi more on computer to Meron din siguro yung criminology marunong sa IT. And then, environmental law. Environmental crimes. Environmental crime design. Let's say, halimbawa, sa isang lugar, bago pumasok ng house mo o ng building, merong malaking hukay, nandun yung tubig. Sa Intramuros, ganyan, di ba? Sa Port Santiago. Pag inangat nila yung tuloy na daanan doon, wala kahit sino makapasok kasi yun ay parang small river, body of water. So yun ay kabilang sa environmental design. Nasisecure yung Port Santiago against any intruder pag wala yung tulay na yon. Halimbawa, mayroon kang property, binakuran mo lahat, paikot. Ayun, environmental design din yon. O kaya nilagyan mo ng mga puno-puno para wala masyadong makapasok ng mga motor vehicle. Yun, environmental design din yun. So, lahat ng design na nakapaligid sa property mo na may kaugnayan para ma-prevent ang krimen, ang tawag dyan is environmental design. Alright? Bago ito bago ito sa term ng criminology, pero pasok na ito sa industrial security. Ang tawag sa industrial security ito ay perimeter barrier. Okay? Nag-isip si criminologist. Ibahin natin para hindi maging security. Tinawag nila na environmental design.
Pag iniba mo ang term, perimeter barrier. Di ba? Next, ito, importante ito. Tech 1 and Tech 2. Yung Technical English 1 at saka Technical English 2. Ito ay isa pang mali ng napakaraming criminology schools. Kasi may nakalagay dito Technical English. English yan. Ang nagtuturo yung mga faculty member mula sa general education. Hindi criminologist. So, as nang tuturo nila, proper punctuation, proper period, proper spelling, proper grammar, and so on and so forth. Although, kailangan talaga natin yan. Kaya lang, hindi siya pang criminology. Ang pang criminology, dapat investigative report writing. Paano gumawa ng spot report, paano gumawa ng incident report, paano gumawa ng police report, paano gumawa ng follow-up report, paano gumawa ng investigative report. Siyempre, tatype mo yan Nabutan ko nga typewriter. So, kung meron pang mga eskwela na nagtuturo na technical English as plain English, baguhin na po ninyo ngayon napapanood nyo ang video na ito. We are not giving proper justice to criminology student. So, sa Tech 1, nakalagay dyan ay yung format, mga format. Legal format. Yung mga incident report, format, police report format, blatter, kung paano gumawa ng blatter sa police station. Yan. So, doon niya itinuturo. Hindi ka magturo dyan ng proper punctuation o proper spelling, Although, kasama dapat na yon. Next, yung Tech 2, investigative report writing. Ito na yung IR. Investigation report. Yung tanong, sagot, tanong, sagot, tanong, sagot. So, dito, nai-ready yung criminology student sa investigation or detective works. Alam ba ninyo sa police station, yung yung urban type na, limitado lang ang numero o numbers ng investigator. Si Chief Imbes, si day shift, si afternoon shift, or si night shift. Meron namang si Chief Investigator, morning shift, at saka night shift. Meron din namang wala ng Chief Imbes, si Investigator na lang. May napuntahan akong lugar banggitin ko, dyan sa pangalan ito. Somewhere in Angeles City. Olongapo po. Sa Olongapo. Isa lang yung investigator. Pero napakagaling niya. Talagang siya, well-rounded siya. Meron namang isang lugar dyan sa Burgos ba yun? Burgos Rizal. I'm not sure. Yung isang paligid ng bundok na yan, isa lang yung naka-assign na police. Siya na yung chief of police. Siya pa yung investigator. Siya pa yung patrol. Kasi, ang mga pulis tambak sa NCR yan Pero pagdating sa mga malalayang probinsya, isang peraso na lang yung mga yan. Kaya, wag na natin pahirapan ng criminal student. Turuan natin ang turuan para pumasa ng board. Para maraming ma-reach ang mga kota. Hindi naman natin pwede higitan ng kota. Kumbaga, masaktuhan man lang. Mayroong may distribute sa iba't ibang localities. Kasi kulang talaga ang number ng pulis Kulang ng number ng pulis, mas kulang number ng investigator. Ang isang criminal student pag nag-apply sa PNP, hindi yan automatic, sa training at naging PNP na, hindi yan automatic na investigator. Automatic yan sa district, sa regional, sa cities. Plain policeman lang yan, parubing-rubing, patrol, pasok 7-11, labas, tulog sa mobile. Pero sa investigator, bihira. Tawag nga doon bihirang bloodline. And then yan. So, na-discuss ko na lahat per subject. Yung mga old, ito yung mga new items na inilagay sa board examination.
Ngayon, bibigyan ko kayo ng tip kung paano pumasa sa board. Number 1. Ito either face-to-face or online. Number 1. Dapat nakinig ka sa teacher mo nung nagde-lecture siya. Kasi kung lalo sa online, pang camera, para hindi makita na wala siya doon, wala pumasok sa utak mo. Wala kang tinatawag na stored knowledge. So, either face-to-face or online, makinig ka sa teacher mo. Pangalawa, dapat meron kang libro. Huwag kang umasa sa mga download kasi hindi binabasa ng estudyante yan. Ang suggestion ko, yung hard copy. Hard copy. Kung wala kang pambili, i-xerox mo. Tapos saka mo i-book bind. Pero para sa'yo lang, bibenta. Importante, meron kang mga reading materials. So, ako, tambak ang mga libro ko hanggang ngayon. They are being kept. Kasi kahit paano, nagre-repair pa rin. They serve as my point of reference. Pangatlo. Yung pangatlo, huwag mong dayahin ang sarili mo. Kaya ka nag-enroll ng criminology. Alam mo, may board exam yan eh. Kaya ka nag-enroll ng criminology kasi dapat nasa isip mo ang pumasa ng board exam. Kung wala sa isip mo pumasa ng board exam at BS degree lang, diba nagsayang ka dyan ng budget? Diba? So, hindi mo matulungan ng magulang mo. Tingnan mo yung mga, mga nag-apply sa PNP. Habang nag-apply yan, umpisa na sa graduation. Graduation fee, inutang. Pambayad sa PRC, inutang. Pumasa ngayon ng board. Pambayad dun sa take-out, inutang. Mag-apply pa sa pulis. Mga 2 buwang process or higit pa. Utang. Pero once naman na ikaw ay mag-take out, pagbaba mo ng kamay mo, automatic, may metro ka na, babayaran ka ng gobyerno. Pwede ka na nung mag-loan. 150, 250, o bigay mo sa magulang mo agad, bigay mo sa kapatid mo. Habang buhay yun, hindi ka magbayad ng gobyerno eh. So, that is the time na ma-realize mo na tama ang kurso na pinasok mo. Alright? So, gentlemen, kung mamarapati ninyo, ay until next time.